kasabwat o incompetent. Yan ang banat ni Senador Ping Lacson kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan na nagulat daw sa expose ng ilang dating tauhan ng ahensya tungkol sa maanomalyang flood control projects. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong update dyan? Pops J, ayon kay Senate Blue Ribbon na Committee Chairman Ping Lacson, imposible raw na hindi alam ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na substandard ang mga flood control projects sa Bulacan. Sa Senate hearing kahapon, isiniwalat ni dating Bulacan na Assistant District Engineer Bryce Hernandez na mula taong 2019 hanggang sa kasulukuyan ay substandard ang government project sa probinsya. Sabi naman ni Bonoan, hindi niya nasisilip ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Pero duda raw si Lacson dyan. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Kasabot ka or incompetent ka. Pero kung magugulat ka sa ganong ka-brazen na practice, like, rigging, and then ghost projects, pati yung pag-manufacture ng mga documentary requirements. Imposible naman ngayon lang nangyayari. Ngayon lang nabuko yan, pero matagal na nangyayari. Niya basta maipapasabpina o imbitahan si Ako Bicol Congressman Zaldico na pinangalanan ni dismissed DPWH Engineer Henry Alcantara na tumanggap umano ng nasa 35 billion pesos na kickback mula sa mga proyekto sa Bulacan. Sabi ni Lacson, kongresista pa rin si Ko at pinaiiral nila ang interparliamentary courtesy. Dagdag pa ni Lacson, personal namang desisyon ni na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kung sila ay bibitiw sa kanilang pagsali sa investigasyon ng Senado sa ngalan ng delikadesa. Kasabay nito, mananatili pa rin daw na bukal si Lacson sa kanyang obserbasyon at opinyon sa isyong kinakaharap ng bansa. Yan ay matapos siyang kwestiyonin ni Senador Rodante Marcoleta na tila mas pinapaboran umano na maging testigo sina Bryce Hernandez kumpara sa mga diskaya. Kanina lang, inanunsyo ni Justice Secretary Crispin Remulla na itinuturing ng protected witnesses ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, maging ang mag-asawang Diskaya. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, tama lang ang direksyon na ito. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Makakasalita ng malaya yung tatlong DPWH, pati sila Diskaya, kasi yung hinihingi nila, di ba? Protection para ibigay nila yung ledger. Siguro mag-uusap ang si Chairman Lacson pati ang DOJ together with the Senate President. Kung sila na mag-take over, isusurrender sila doon. So wala na, di ba? Siguro baka mas malaya pa siya makapagsasalita kung nasa protective custody siya ng Department of Justice. Pops J, ngayong hapon naman sa plenary session sa Senado, ipinahiwatig na Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, maging na Senator Robin Padilla ang concern nila sa tila questionableng estado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pops J. Merimon, saan na ngayon mapupunta ang kustodiya ng 5 protected witnesses? Pops J, so far kasi nananatiling sa Senado pa yung kustodiya pero dahil nga nagkaroon na ng ganitong desisyon ang DOJ, sabi ni Senator Erwin dapat daw mapag-usapan na yan ng komite ng DOJ ni na Senate President Tito Soto para malaman kung ililift na yung custody netong mga cited in contempt. Ito kasing sina Colonel Diskaya, si Alcantara, si JP Mendoza, pati itong si Bryce Hernandez, cited in contempt sila. So ibig sabihin, dito sila nagpapalipas ng gabi until magkaroon ng ibang pagbabago sa desisyon nitong mga senador. Pops J. Merimon, mapapatawag pa ba sa Senate hearing itong 5 protected witnesses? At mapapanagot pa rin ba sila? Pops J, ang sabi ni Senator Ping, titignan daw nila, pag-uusapan muna nila kasi nga bukas yung sunod na pagdinig ng Blue Ribbon. So maaaring magkaroon na, titignan natin kung magkaka-epekto ba itong pagiging protected witnesses nitong mga resource person, kung iimbitahan pa rin sila bukas o kung tatapusin na nila itong mga supposed na natitirang pagdinig ng Blue Ribbon tapos ICI na sila, Pops J. Merimon, ang Kamara, sinuspindi na ang hearing sa kontrobersya. May balita ba kung susunod na rin ang Senado? Pops J, sabi ni Senate President Tito Soto kahapon pagkatapos ng pagdinigan ng Blue Ribbon, maaring 1 o 2 hearings na lang daw ang gagawin ng Blue Ribbon Committee tapos Blue Ribbon meetings na lang ang mangyayari, hindi na law public hearing. Pagkatapos daw nitong 1 or 2 hearings, ipapasa na nila o hahayaan naman na nila itong Independent Commission on Infrastructure para sa sarili nitong investigasyon. And yung nasabi naman ni Senator Ping, lahat din ng findings na nakuha ng Blue Ribbon, ibibigay rin nila sa ICI
para sa karampatang kasong kakailanganing ipataw. Paps J. Meron sabi ni Senador Lacson, tradisyon ng hindi ipasabina ang mga kongresista sa Senate hearing. Pero may balita ba sila kung nasaan itong si Congressman Zaldico? Paps J, yung huling ang impormasyon tungkol dyan nasa ibang bansa raw, supposedly parang on medical leave, may medical treatment. Pero ang nasabi ni Senator Ping dito, siya at saka daw itong si Zaldico wala raw komunikasyon whatsoever kahit dati pa raw dahil wala naman daw silang parang personal connection or affiliation na kailangan. Pero yan yung tinitingnan din nila sa ngayon. Di raw nga kasi nila out of interparliamentary courtesy, ang nakikita nila dito, titingnan nila kung magkakaroon ng inisyatibo itong si Zaldico kung nasaan man siya na pumunta o dumalo sa Blue Ribbon. Paps J. Meron ongoing ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Sino-sinong senador na ba ang inimbitahan nila? Paps J, nitong from the weekend hanggang ngayong araw na to, 3 senador yung nakita natin na naimbitahan na. Halimbawa, si Senate President Tito Soto, pati si Senator Ping Lacson, nitong Lunes, pumunta sila ng ICI. For SP Soto, ang parang kinuha sa kanyang impormasyon ay yung paano raw yung proseso ng budget amendments tsaka ng budget insertions. For Senator Ping Lacson, dito niya raw binigay yung kanyang mga kopya ng privileged speeches. Si Senator Loren Legarda naman, recently lang din pumunta rin sa ICI para naman doon sa kanyang pagpapaliwanag sa pagiging Senate Finance Committee nitong 19th Congress and yung allegation sa kanya na naging bahagi raw siya ng small committee na responsable sa pagde-deliberate ng 2025 national budget. Pero ang nasabi din dyan ni Senator Loren, wala raw siyang kinalaman doon. Paps J. Merimon, anong sagot ni Senador Cheese dun sa mga pasaring na sila dapat ang sisihin sa umano'y insertion sa 2025 budget? Sakto, Paps J. Kanina lang din kasi pumunta naman itong si dating Senate President Cheese Escudero sa ICI kung saan ang nasabi niya rin sa media, tila paglilihis daw yung pahayag ni Antipolo 1st District Representative at Deputy Speaker Ronaldo Puno na sinasabing siya raw pati itong si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang dapat nasisihin sa controversial na 2025 national budget, Paps J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.